you guys have the access. Either it's in the YouTube, it's in my page, or it's in the group. So may access kayo. It's been a while since I do live. Ano talagang this time I really need to do it. Kailangan ko talagang gawin. And set up ko muna, okay? So nanap ko yung ano kasi baka maluba tayo. So live tayo sa ating stream media. I'm live in my YouTube channel. I'm live in my Facebook group, and I'm live also in my Facebook page. So if you were there, ano lang kayo, mag-comment lang kayo. Okay. So I'm just making this video live tonight dyan sa Pilipinas, tonight here, and sa Pilipinas umaga, just for me to share my experience flying with Philippine Airlines last March 1st, 2025. So for all you know, sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, you guys all know that my mom passed away. So namatay yung nanay ko, and I need to go back home to attend for her funeral for a few days. So I decided to go home just few days para makasama sa for the last time naman yung nanay ko. So I decided to book a ticket going to the Philippines, and I was looking really for an airline na mabilis makarating sa Pilipinas because I have only 7 days for me to attend to my mom's funeral. So and yung iba pa. So 7 days lang akong attend. So I look for a fastest route, pinakamabilis na paraan para makauwi sa Pilipinas. And sabi nga nila, even if the plane ticket is that expensive, you're gonna take the risk para makauwi ka lang. So I booked for Philippine Airlines. Nagbook ako ng Friday. My flight will be on Saturday. Hi, Aaron. So what happened was, siguro unexpected naman. I flew from Calgary taking WestJet. So WestJet is really good. Wala namang problema yung WestJet. Nakarating ako ng Los Angeles. So my flight was Calgary to Los Angeles. And Los Angeles, dapat diretso na ako sa Pilipinas. So my flight from Calgary to Los Angeles is really good. So walang problema. Diretso, nakarating ako ng Los Angeles ng matiwasay, maayos. So when I arrived Los Angeles, medyo nawala nga ako kasi in Los Angeles walang mga signage. So you will never know kung saan ka pupunta. Nawala ako. So good, marunong tayo magtanong, and I asked them kung nasaan papunta yung connecting flight going to the Philippines. So pumunta ako doon. Then nahanap ko after 15 minutes walking. Nag-walk ako sa loob ng airport for 15 minutes trying to find kung nasaan yung connecting ko from Los Angeles to the Philippines. Okay, so to cut the long story short, nahanap ko yung boarding gate ng Philippine Airlines. Actually, matagal pa yung may layover akong medyo matagal ng konti. So I laid over in there. Nagstay ako, nag-wait, nag-relax kumbaga. So after that, yung time na para mag-boarding kami, nakalagay na doon na delayed flight daw. Ang Philippine Airlines, PR-103, bound to the Philippines. So, nagpunta ako nandun, syempre marami kang makikilala kasi mostly yung mga passengers ng Philippine Airlines are all Filipinos. So, yung iba galing ng US, yung iba galing ng Canada. So, yun ang mga nandun. So, 2 hours kaming late. So, ang boarding talaga namin is like
The original is 10:30 a.m. Tapos, na-late ng 2 oras. So, mga afternoon, sabi daw, magbo-board daw kami ng mga 1:30. Hindi pa rin kami nag-boarding. So, nag-board kami ng mga 1:30 na ng... madaling araw na pala yun. Nahilito ako sa oras, guys. So, mga 1:30 ng madaling araw. Pag 1:30, pinaboard kami. So, tinawag yung mga pangalan namin, tinala namin yung mga gamit namin. Of course, we were also excited para makauwi. Siyempre, lalo na ako, in my case, that my mom is like, yun na nga, namatay yung nanay ko at kailangan kong umattend. I'm so excited to go home. So, nakasakay na kami sa aeroplano, nakaboard kami. After we board, ang init sa loob ng eroplano. Alam niyo yung typical na eroplano na dapat air condition, yung Philippine Airline that time is very warm. So mainit siya. So tawag dito, passengers are wondering bakit ang init na sa loob ng Philippine Airlines. So nagpay kami. May mga papel sa likod ng eroplano. Alam niyo yun, pag nakaupo kayo in front of your seats, may mga papel. Ginawa namin siya mga pamaypay. So, after that, nag-start na yung, aeroplano. So, nag-iikot na siya sa runway. So, I'm thinking na, sige, babiyahin na kami. At the middle of the runway, nagsalita yung pilot. Ang sabi ng pilot, abort departure daw. So, ibig sabihin, hindi itutuloy yung departure namin. So, for whatever reason, hindi yun naman nila sinabi. Ang sabi lang nila, wait for my announcement daw, sabi nung captain ng ano. So, ang nangyari, imbis na paalis na kami, bumalik kami sa boarding gate. Siguro mga 2:00 na ng madaling araw yon, mga ganyan, mga 2:00 na ng madaling araw. Hindi pa kami kumakain kasi syempre usually, as passengers, we're expecting nakakain kami sa loob ng eroplano. So, mga 2:30 na siguro in the morning, bumalik kami sa boarding gate. Sabi ng piloto, para daw mas maayos nila yung eroplano, kailangan daw lumabas kami lahat ulit ng eroplano. So, lumabas kami ulit ng plane, lahat kami. Take note guys, ang eroplano is Boeing 737. So, malaki siya. We are more than 300 passengers. So, lumabas ulit kami. Naupo kami doon sa mga upuan doon sa airport ng Los Angeles. Naupo kami doon. Tapos sige, nag-aantay kami, wait for the further announcement. Pero bago ako lumabas doon, I talked to the cabin crew. Sabi ko, naiiyak na ako. Sabi ko sa cabin crew, is there any chance na pwede niyo akong ilipat sa ibang airline? Sabi niya, bakit po ma'am? Sabi ko, my mom passed away. Sabi ko, I need to go home as early as I can. Sabi ko, I have only 7 days vacation. And with that 7 days, kasama na kako dyan yung biyahe ko and yung libing ng nanay ko. Sabi ng crew, anong seat number niyo po, ma'am? So, sinabi ko yung seat number ko. And okay. Sabi niya, well, just let's wait for further announcement daw, ma'am. Sabi niya. So, bumaba na ako doon. Pero naiiyak na talaga ako. Can you imagine na, sabi ko, pauwi na ako and parang hindi pa yata ako makakauwi. Tapos, lumabas na kami, naupo kami sa mga upuan doon. Hindi ako nakatiis. Lumapit ako ulit sa may parang may reception desk. And I asked again, sabi ko, is there any chance na pwede niyo akong ilipat sa any flight going to the Philippines? Kasi kako, I need to attend to my mom's funeral. Baka kako hindi ko abutin. Ang sagot sa akin ng ma'am, mayroon po, binigyan na ako ng tarjeta. You call this number po, ma'am. You call this number po, ma'am. And, sila po ang makakasagot sa inyo, sabi ng mga nandun sa desk ng Philippine Airlines. So,
I tried to chat Philippine Airlines, pero while I'm chatting, may nag-announce sa microphone. Sabi nila, oh guys, we're serving snacks. So excited kami kasi gutom na nga kayo. Mag-aalas 4 na ng madaling araw. Hindi pa kami kumakain. Mag-aalas 4 na madaling araw. We have snacks for you guys. So kami naman na-excite. Mga katabi ko, mga Pilipino din, pero mga retired na sila. Sabi nila, ay, buti naman may snack na ibibigay ang Philippine Airlines. With our surprise, hulaan nyo kung anong binigay sa amin. I posted it in my social media kasi nga na-dismayed ako na ganito palang pinapakain lang ng Philippine Airlines. So, they gave me yung small pack of Lay's, isang cookie, at isang maliit na water bottle. So, mag-wait pa lang. So, sabi na naman ng iba, ano na ang sinasa? Let's wait for announcement. While waiting for announcement, there were parents na may mga maliliit na bata. Alam niyo ba kung saan sila nahihiga? Sa sahig. Because they're not being provided with anything. And we are all waiting for the announcement of the Philippine Airlines. So, yung mga maliliit na bata, ang iba nasa upuan, but the chair is not enough. We are more than 300 passengers. So, yung iba nasa sahig na sila na nahihiga. Then, syempre nakakaawa, di ba? At least ako okay lang. Habi ko nga, thanks God, hindi ko sinama yung anak ko or else magkasuffer din ng ganito. So, blessing in disguise pa rin siguro yung naging decision ko na hindi ko dalhin yung anak ko. After that, so yun ang kinakain namin. Isang piatos, Lay's, isang cookie, tsaka isang tubig. So, mga 5:30 in the morning, sabi nang lumabas na, naiinip na kami kasi 5:30 na wala kaming tulog. So, 5:30 in the morning, lumabas na yung mga crew ng Philippine Airlines, including maybe the maintenance thing. Sabi nila, flight canceled na daw. So, they declare flight canceled due to maintenance problem. Ako naman, in my own opinion, I appreciate, sabi ko nga, I appreciate na kinancel na nila yung flight kung may maintenance problem for our safety. Well, okay lang yun. It's really good that they cancel it. Masaya na. Nagkapasalamat ako kasi nga, instead of going there na may technical problem, you never know what's gonna happen, di ba? So, after that, nag-cancel flight sila. So, sabi nila, those who wanted to go to a lounge, may mabuhay lounge yata doon sa Los Angeles ang Philippine Airlines. Doon kayo pumila sa ganung table. Those who want to be rebooked, dito kayo pumila. So, ako, I check everything sa Los Angeles. Walang eroplanong papunta ng Pilipinas na ng ganung oras. Ang pinakamaagang aalis that time is still Philippine Airlines na 12:30 noon. So, parang mag-12 hours na kami doon. 12, parang ganun. So, sabi ko, magpaparibok ako. So, nagparibok ako. Pagparibok ko, sabi ko, ma'am, wala ba kaming food voucher kasi hindi pa kami kumakain? Guess ko ano sinabi ng crew ng Philippine Airlines. Ang sabi nila, binigyan na naman ako ng tarjeta. It's a piece of paper na pwede mong i-chat ang Philippine Airlines, pwede mong i-call. And unfortunately, wala naman silang call center yata sa US. All of these people na nakalista doon are based in the Philippines. So, I tried to chat kasi wala silang binigay na food voucher, so hindi kami kumain. And that time, sarado na ang mga concessionaire doon sa loob ng airport. So, wala kaming makain. It's 5:30 in the morning. Some of them, nagpunta sila doon sa, sabi nila, pwede daw magpahinga sa Mabuhay Lounge. Sabi nila. Ako sabi ko, I don't need na mapapahingahan. I can sit, I can rest in a chair na mayroon sa airport. Which, yun ang ginawa namin. Pero sabi ko, pagkain lang, okay na kami. Kasi nga wala kaming magkain na buong magdamag. People in the airplane are sharing me. Sinasabi nila, okay lang yan, Lily, makakauwi ka pa din. Sabi nila, makakauwi ka pa din. So, mayroon daw 12:13 flight na aalis. So, akala namin that airline na aalis ang 12:30 will go straight from Los Angeles to, ano tawag dito? To Manila. So, hindi kami binigyan ng food voucher na kahit man lang makakain kami ng isang burger, wala.
Not a single thing na binigay sa amin. Wala, nag-antay kami. Of course, you need to pay from your own pocket. Kaya sabi ko nga, I remember when we were stranded sa papuntang Boracay, another airline, binigyan kami na makakain because they knew na, syempre magugutom kayo. But this flagship of ours, Philippine Airline, my goodness, walang binigay sa aming pagkain. And I found out na yung mga pumunta sa Mabuhay Lounge or lounge doon sa Los Angeles, nagpunta sila ng 5:30 because nga kinancel yung flight ng 5:30. It's closed. Nagbukas ang lounge na yun ng alas 9 ng umaga. Can you imagine that? So, yun na, wala na kaming ibang choice. Kundi I keep chatting. Yeah, I keep chatting. Sinachat ko ang Philippine Airline, ang sinasabi, if you file your formal complaint, mga ganito, mga ganon, sa ganitong website, mag-file kayo, but it's a subject for approval. So, subject for approval pa, kung okay, mabibigyan ka or hindi. Sabi ko nga, a simple gesture, parang malulubag yung konti ang kalooban mo. Sabi ko nga, I have connecting flight, kasi ang ginawa ko guys, I book a flight from Calgary to Manila, and I book a connecting flight from Manila to Bicol. So, ganun ang ginawa ko. The thing is, na-late yung flight kong umalis. What will happen? Nagtanong ulit ako. Sabi ko, ma'am, what happened po? I have connecting flight from Manila to Bicol. So, are you gonna compensate me? Sabi ko sa kanila. So, nagtanong ako if they're gonna compensate mo. Ang sagot sa akin ng Pilipina, binigyan na naman ulit ako ng tarjeta. You text them, ma'am. I'm gonna show you. Saglit, hindi ko alam kung saan ko nilagay. But I have it. So, sasabihin nila sa akin na, okay, ma'am, just contact again. Itong mga pwede mong i-chat. Pero end of the story, wala naman talaga. Walang masasagot sa iyo. So, sabi ko, I paid for it. Hindi ko naman gusto na malate ako. Kayo ang may kasalanan. Na-appreciate ko na for safety, nag-cancel sila ng flight. Pero at least, kumbaga, may konting compensation na alam mo na na-miss mo ang lahat ng ito. And with all these things, I'm grieving kasi namatay yung nanay ko. Tapos, I'm having this thing. So, oh my God, naiyak na naman ako. Anyway, so, sabi ko, wala na akong magagawa. The thing is, hindi lang naman ako. Sabi nila, wala silang magagawa. It's because it's another airline. Kung parehas daw, Philippine Airline, which is true, ginawa nila yun doon sa kasama kong isa na going to Boracay. Parehas na Philippine Airline, they're gonna rebook you right away. They can rebook you. In my case, wala daw silang alam kung anong gagawin kasi nga, I booked through Cebu Pacific. So, magkaiba yung airline, so wala daw silang magagawa. So, wala na akong nagawa. Just to wait for my boarding na nirebook nila yung flight ko papunta ng Pilipinas. So, pagdating namin doon, ng 12:30, 1:30 na naman kami. 1:30 na kami totoo yan, napaka-considerate talaga nila. Ay, naiiyak na ako. Sinishare ko sa inyo for you to decide whether you want to go again with the flagship Philippine Airline. It's up to you. Marami akong Then, pag boarding naman namin, akala nga namin, from LAX to Manila na kami. And it's like, it's from Los Angeles, babiyahe pala kami papuntang Honolulu, Hawaii. Ang sabi sa amin is they're gonna do refuel. Mag-refuel sila. Sabi ko nga, kung mag-refuel, why not refuel in Los Angeles? But mag-refuel pa kayo sa Honolulu. And to find out pala, may mga passenger pa pala sila. Sabi ko nga, naglalamove kami. May mga passenger pa silang dadalhin sa Honolulu. Tapos, I'm not so sure, parang may sumakay din from Honolulu. While I was in Honolulu, I keep praying. Sabi ko, Lord, sana hindi na kami masiraan dito. And I am asking signs sa nanay ko na namatay na. Sabi ko nga, ma, give me a sign kung tutuloy pa ba ako o hindi. Kung makancel ulit ang flight na to.
Going back, awa ng Diyos, nakaalis naman kami, pero na-extend lalong tumagal yung biyahe namin kasi pumunta pa kami ng Honolulu and we flew back to the Philippines. Ito na naman ang nangyari sa Pilipinas. Pag-land namin sa Ninoy Aquino Terminal 1, may paglabas namin, may mga tao sabi, ma'am, PR1, kasi nilipat ako from PR103, napunta ako sa PR116. Ang nakalagay nila Los Angeles, pero actually, galing na ng Honolulu yon, going to the Philippines. Sabi niya, ma'am, you are from 113. Sabi ko, yeah. Sabi niya, ma'am, tingnan niyo po ang pangalan niyo dyan. Kung wala po kayong nakalista dyan, ibig po sabihin, hindi po nawawala ang bagahe niyo. Diningnan ko ang pangalan ko, my name wasn't there. So sabi ko, oh, thanks God. Siguro, hindi nawala ang gamit ko. I waited, nag-antay ako na mahigit 1 hour dun sa mga carousel. Walang lumabas na bagahe ko. What a coincidence. Diba? Alam niyo ba kung anong nangyari? Nawala yung 2 bagahe ko. So, nawala na-cancel na ko, na kung ano pa, nawala pa yung 2 bagahe ko. So, I don't have anything with me except my sling bag na may 2 damit. Buti na nga lang may 2 damit pa, pero I don't have much underwear. So, mga 2 lang siguro ang underwear na nakalagay ko doon. And, ayun. So, anong gagawin ko? I asked kung anong gagawin ko doon sa sabi ng Philippine Airline, mag-fill up ka ng lost luggage. Then after that, basta mag-fill up ka lang ng lost luggage, ipa-deliver mo siya kung saan na convenient. Sabi ng iba sa akin, sa mga pasahero, sabi niya, talaga, ganun lang? Are they not gonna give you anything na baka pwede kang bumili ng something na masusuot mo or anything? Wala talaga. Walang ganun. So, dahil nga na-cancel na yung flight ko from Manila to Bicol, I don't have any choice. Sinuong ko yung bus. Naghanap ako ng bus sa Cubao para lang makauwi sa Bicol. Oh my God, it's 3 o'clock in the morning. Pero walang ang sinasabi lang sa akin ng Philippine Airlines nasa kanila ko, I'm sorry for the inconvenience, that's it. Ako ang that time, ang hinihingi ko is compensation. Sabi ko, i-compensate ako. Like, sige, anong tawag dito? Ito naman, wala ka na gamit. At least, ito pwede mong ibili. Walang ganon. And, before I forget pala, binigyan pala ako ng food voucher worth $20. Binigyan ako, tapos na, pasakay na kami, pa-boarding na kami, papuntang Honolulu. So, hindi ako nakakuha ng during the time na nandun kami sa airport. So, pinalampas ko, syempre, I'm mourning. Hindi ko alam Angel Tracy ko alam. So, ano nangyari? Umuwi ako. I thought, akala ko nga 8 hours lang from Manila to Bicol sa bus. Sinuong ko yung bus kasi I don't have any option. Na-cancel na yung flight ko. Late na akong dumating. So, I need to take a bus para makauwi ako sa nanay ko. So, hindi ako nag-complain sa Philippine Airlines kasi sabi ko, ang sasakyan ko papabalik, which is yesterday, is also Philippine Airlines. Ngayon, gahapon, pagdating ko dito, nag-complain ako sa complaint desk ng Philippine Airlines. Sabi ko, saglit lang guys, kuhain ko, ay nandito pala sa ko. Nag-complain ako, sabi ko, I want a compensation or a refund from my plane ticket. Sabi ko, ito yung mga nangyari sa akin sa sabi nila, hindi daw nila alam na gano'n na ang nangyari sa akin sa doon sa Sabi ko, alam nyo ba na ang mga crew nyo and your staff sa Los Angeles never showed compassion. Sinasabi ko sa kanila na namatayan ako, pero parang wala lang. Parang hindi okay. So, sabi ko, they never showed compassion. Ako, wala malang silang ginawa. After mga 1 hour, while I'm on the plane going back to Calgary, nag-reply itong Philippine Airlines. Ang sabi ng Philippine Airlines, I'm sorry daw for what happened. Hindi naman daw nila ginusto.
nagdoble pa daw pala yung stress na nararamdaman ko dahil daw sa kanila. And they offer me to compensate $200. $200. Pero eto sabi ko nga sa email ko, never again to Philippine Airlines. They offer a compensation like $200. Pero alam niyo ba kung anong gagawin ko sa $200 na yan? I need to use it, sasakay ulit ng Philippine Airlines. If you were in my case, anong gagawin nyo? Okay, tatanggapin nyo? No, sabi ko, ang gusto ko compensation, it's not that you're gonna give me $200, pero i-ride ko ulit siya, isasakay ko ulit siya sa Philippine Airlines. Sabi ko nga, never again. I'm done. Tapos, nag-reply ako, I'm not gonna accept your $200 compensation na gagamitin ko rin sa airline nyo. Ayaw ko na nga sumakay, pasasakayin nyo pa ulit. Gagamitin ko yung $200 to buy a ticket sa Philippine Airlines. Nag-reply ang Philippine Airlines, since hindi daw ako okay sa $200, gagawin daw nilang $250. Pero the same process. Igagamitin ko siya ulit pag book sa Philippine Airlines. Sabi ko, bumili ako ng ticket sa Philippine Airline ng napakamahal. Hindi ko naman inisip kasi nga, I wanna go home. Gusto kong makauwi as soon as possible. Pero the experience, sabi ko nga, terribling experience na binigay sa akin ng Philippine Airlines. Kaya sabi ko nga, never again. And it's not only me. Ang dami namin, we are more than 300. Nakakahiya. Sabi ko nga, I'm still a Filipino. Kasi nga, by blood, I'm a Filipino. Naging Canadian lang kami. Sabi ko, nakakahiya. Nakakahiya that the flagship carrier ng bansa natin ay ganito. Alam niyo ba yung mga foreigner na nandun, minumura nila yung Philippine Airlines, di ba? Sabi ko, nakakahiya. Tapos ang sakit, I'm still a Filipino, pero minumura nila ang Philippine Airlines. So, I made a decision. Sabi ko, ang mga $250, makukuha ko yan. Pero the experience, yung stress na binigay sa'yo, hindi mababayaran. Kaya sabi ko, I wanna share para kayong mga nagka-travel, especially yung mga OFW, it's up for you to decide anong gusto nyong puntahan. Anong airline ang gusto nyo? Pero I suggest, wag na. Not anymore to Philippine Airlines. Ito yung airline na parang hindi kayo kayang panindigan bilang Pilipino. I've been flying to several airlines, pero it's not like this. They've been really good. But this Philippine Airline, oh my God. Totoo lang. Hindi ako naninira. I have all the proof with me. I am the living proof. Hindi ako naninira. Baka isipin nila naninira. At tagal ko nang hindi nag-live sa social media. And this is the only way. Sabi ko na, I'm asking for compensation. Hindi ko kasi alam ang batas ng Pilipinas. Pero dito sa Canada, if you were like that, they need to give you a full refund, whether you were booked or not. Ganun ang policy. So sila, wala. Sabi sa akin sa email, they don't have the obligation to do that to me. Pero they are trying to please me daw. Di ako pang may kasalanan ngayon. So sabi ko, it's okay. I'm not gonna take it. Aanhin ko naman yun. So pag kinuha ko yung 250 na ino-offer nila sa akin, same, I need to be in Philippine Airlines and never again. So I'm just sharing it with you guys. It's up to you kung grabe ako talaga, disaster ang nangyari sa buhay ko sa Philippine Airlines nang umuwi ako. And to think na patay pa yung nanay ko. Nevertheless naman, nung pauwi ko kahapon, it's good. Pero yung pauwi ko sa Pilipinas, talagang terrible. I had all the bad experience taking Philippine Airlines flight. So, sabi ko, this would be my last time na sasakay ng Philippine Airlines. So, ang dami-dami. So, sabi ko nga, kung may nakikita lang akong vlog na ganito, maybe hindi na ako sasakay. But I am in hurry, I'm in rush.
na wanna go back home as soon as possible. Pero hindi nangyari. Diba? Nasayang pa yung isang araw ko. 7 days na nga lang ang stay ko. Nasayang pa yung isang araw ko. Then, what will happen next? Diba? So, it's really hard. In few days, ipopost ko yung mga conversation namin ng Philippine Airlines for you guys to know na hindi ako nagsisinungaling. I tried to be quiet and be nice. No. Sabi ko nga, hindi ko naramdaman na they have compassion to me na I am in grief, na nalulungkot ako because namatay yung nanay ko. Hindi ko naramdaman. Naiyak na naman ako. I cried several. Umiyak ako sa aeroplano ng maraming beses. Kaya sabi ko nga, never again. Naiiyak na naman tuloy ako. That's the worst experience I ever had. Pauwi-uwi na ako sa Pilipinas. Hindi na ako sumasakay ng Philippine Airlines for almost 10 years. It's just that this is urgent. I need to go as fast as I can. Pero these things happen. Ewan ko. Maybe hindi lang naman ako ang may experience ng ganito. Kaya lang, they prefer to be silent. Hindi na siguro sila nagsasalita. But ako, sabi ko, no, it's not fair. And para malaman ng lahat na hindi ka, baka sabi lang, ay, ang saya, no? Hindi ka noon. Hindi ako nagreklamo sa pagkain. Hindi ako nagreklamo sa upuan, kung ano pa man. I'm fine. I just don't like the way they treat us as passenger. Yung after cancellation nila. Leaving you there without food. Grabe, di ba? Tapos, pupuntahin ka sa lounge na sarado pa naman pala. Nakakalungkot. Ako, naiintindihan ko naman, Bey, I understand kung may maintenance issue sila. Naiintindihan ko. Okay nga lang sa akin, sabi ko kung makancel man kasi maintenance, it's fine. Pero, leaving you there, na, sige, naka-rebook na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Diba? They should do something about it. I asked for a food voucher para makakain kami. Kahit $10, $20, it's okay. But they never send us. Ang sinasabi sa akin, tawagan nyo po itong number na to. Is that the protocol, sabi ko, of your company na pagkatapos nyong mag-cancel, that's it? Grabe talaga. Nakarami akong iyak sa aeroplano. Tapos habang nagtitake ako ng bus, na ang tagal-tagal pa pala makarating sa Bicol, I was crying sa bus. Kasi nga, sabi ko, parang ang malas naman ng uwi ko. Diba? Tapos uuwi ka, wala kang dalang gamit kasi nga nawawala. Diba? So, nawawala yung gamit ko, wala kang dala-dala. Only yourself, buti nga may akong maliit. And that's it. Diba? Ang hirap. So, if you are overseas worker, Filipino worker, think of it. Hindi ko sinisiraan ng Philippine Airlines. Sinasabi ko lang ang totoong nangyari sa akin, traveling from Los Angeles to the Philippines. Pero yung pabalik ko naman dito, okay naman siya. I guess ang problema na lang ay yung airport natin sa Pilipinas. Okay, so ayan, I declined yung $250 offer nila. Sabi ko, I'm fine. At ito pa, yung $250 na bibigay na nila sa'yo, non-transferable naman. So, hindi mo siya pwedeng ilipat sa kamag-anak mo o ibigay mo kung kanino. So, talagang ako lang ang pwedeng gumamit. With all these things that happened, pasakay pa ba ako? Never again. Mami, yung luggage ko po, so, umuwi na po ako sa amin sa Bicol, wala po akong damit. So, what I did is nagbumili ako. Especially yung mga underwear ko, bumili ako. Kasi anong susuotin ko? Wala naman na po akong gamit sa amin. So, ang ginawa, nakuha ko po yung luggage ko ng 1.5 days. So, nakuha ko, dinala nila sa bahay ng hipag ko sa Manila. And yung hipag ko, pinadala na lang sa bus, papuntang Bicol, yung luggage ko. So, yun po ang nangyari. Pero,
After that, no, wala. O, hindi kinontak ka nga nila, oy, kumusta na? Nakuha mo yun ng bagahe mo o ano? No, wala. So, they never showed compassion sa mga pasahero nila. Yeah, that's kita mo, sinasabi ko nga sa Philippine Airlines, small airlines can compensate. Small airlines can give food. Bakit kayo, ang laki ng kumpanya nyo, hindi kayo makabigay ng pagkain dahil ba mahigit kami 300? So, sabi ko nga, isang burger lang, masaya ka na eh. Yung bang nakakabusog? Kasi binigyan kami isang lace nga. I'll show you the picture. Kasi yung mga nakakakita sa akin, pinost ko na yon. Isang lace, isang cookie, tsaka maliit na bottle of water. Overnight, hanggang hapon pa, kasi hapon pa kami nakaalis. So, yun lang ang binigay nila. Kasi sabi ko, if other airlines can give you food, ay bakit naman hindi sila makabigay? It's like, a small amount will do. Sabi ko, kahit nung $10 voucher, tatanggapin na namin yun. Better than nothing, di ba? Kaso wala. Alam mo yung, tayo kasi mga Pilipino, matiisin tayo. Even we've been through a lot of things, nagka-quiet lang tayo, di ba? Sabi natin, kasi ayaw natin makasakit ng kalooban ng kapwa. Pero paano naman tayo na parang, hindi ko sila sinisisi na nag-cancel ng flight. Cancellation is fine. Ang hindi okay sa akin, yung iwanan kayo, hindi man lang kayo kakainin, tapos hindi man lang iayos ang accommodation nyo, tapos yung nawala ang gamit mo, bahala na kung makuha ang gamit mo, di thank you. Kung wala makuha ang gamit mo, di saka ka mag-file lang kung ano naman. Ngayon, anong susuotin mo? Maguhubad ka? Diba? Hindi makatao yung ginagawa nila. It's like, really, sabi ko, mabuting na lang at hindi ko sinama yung mga anak ko. Buti na lang at ako lang mag-isa. Can you imagine that? Okay lang sana yung cancellation. Nahihimas-masa na ako dun eh. Tapos yun yung sabi ko, paano yung connecting flight ko? Sabi nila, ay wala po kami magagawa dyan, ma'am. Tumawag na naman kayo sa ganito. May tarjeta na naman silang ibinigay sa amin. I'm gonna show you. I'm just gonna get it para makita nyo na hindi ako nagsisinungaling. Okay, I'm back. Leah, may busy si ante. Nag-rant ako kasi hindi ko matanggap eh. Did they offer you something? No. They offer me $200. Tapos nga nagbago $250. Buti na in-offer sa'yo, sa akin tarjeta lang. Tarjeta lang sa'yo. So, ito pa man kinang-asawa ko, ma-experience din pala ng ganito. Okay, I'm gonna show you. Pag nagreklamo ka sa Philippine Airlines, nakarami ako ng ganito, guys. Ito yung mga tatawagan ko, no? Yan. Pero hindi kanila sasagutin. Ang mga crew ng Philippine Airlines, ang daming to sa bulsa nila. So, every time you may complain, ay ma'am, just call and text po this number. Chat this thing. Andito po, may barcode, may QR code, ano mo ang QR code na yan. Nakarami ako dito, nakalima ata akong ganito, nawawala na yung iba. So, hindi ka nila sasagutin. Ito ang isasagot nila sa'yo. Ma'am, ito po, may mga number po dyan. Try, call, and text po yung mga number dyan. Ayan. Kikita nyo? At ang number dyan, 0919-056-2255. Pilipinas yan. So, yung kasama kong isa nagtumawag, hinang-apan. So, eto yung $20. Hindi ko na nga nagamit. Paano ko ba gagamitin? Ito yung $20 food voucher nila. Paano ko pa magagamit? Ibinigay nila ito. Paakyat na kami ng eroplano papuntang Honolulu. So, saan mo to gagamitin? Wala namang tindahan sa loob ng eroplano. Yan o, $20. Sabi ko nga, sana nung nagsabi kami na, okay, can we have food voucher? Right away, binigay nila kahit $20 pa yan. Yung mga pasahero, at least, ay, oo, pwede na itong pangkape.
Kasi nga ang kape sa US, $8 ang isang maliit na baso. Hindi, wala silang binigay. Binigay nila to. Di nga lahat nabigyan. Kasi nga sabi ko, sigurado kayo hindi kayo nabigay ng food voucher. Ay ma'am, eto po, paakyat na kami. Nakalagay dyan, have a meal on us. Yan ang nakalagay. So, I'm glad, sabi ko nga dito sa amin sa Canada, they're gonna open the Air Canada flight na tawag ito, by April, mayroon na kaming Air Canada dito. And, kaso kawawa naman yung mga taga-ibang airline. Oh, Mami, I'm telling you, Mami, it's the worst. The worst ever. Babasahin ko sa inyo kung anong sinabi sa akin ng Philippine Airline para malaman nyo na itong Philippine Airline na to. Nako. Grabe. Grabe ang... Saglit lang po. At ayan. So, basahin ko sa inyo ha. Ito ang sulat ko sa Philippine Airline para pasensya na kayo, medyo English kunwari kasi kailangan naman talaga mag-English. Liame, hindi mo kasi ako sinabihan ng maaga. Sinabi mo sa akin nakaano na ako. Ha? Hindi pa, babasahin ko sa kanila kung sinulat ko sa Philippine Airline. Ito yung sulat ko sa Philippine Airline, oh. Sabi ko, I am requesting for a compensation for the cancel flight dated March 1st, PR 103, Los Angeles bound to the Philippines. Sabi ko, we are stuck in the airport for almost 19 hours with only small bag of chips and cookie with small bottle of water as food. I asked for a voucher but denied. I flew back to attend the funeral of my mom. Having all the flight booked, including connecting flight to my province, I asked politely if they can compensate me, and they said no. So the worst thing after the cancellation was the lost luggage. I went home without anything. Any clothes, they never offer at least a small voucher for me to buy a cheaper piece of clothes. I ended up buying for myself, and 1.5 days dumating, sabi ko. I said never again to Philippine Airline. Sumagot ang Philippine Airline sa akin. Ang bilis ha. Pag ganito na pala, mabilis na silang sumagot. Pero nung oras na yon, walang sumasagot. Sabi niya, mabuhay. May mabuhay pang nalalaman. I am Welo Andres, Customer Management Officer from Philippine Airline daw. First and foremost, please accept my deepest condolences. Sabi niya, we understand how difficult this time has been for you, and we are really sorry for your journey, and added the distress daw from the airline. Yan, I'm offering a $200 compensation voucher. No expiration. Pero, this may be applied as part payment of purchase a new ticket, including base fare taxes on public tax travel extras except for insurance and MyPal upgrade. So, gagamitin mo rin siya sa Philippine Airline. O, diba? San ka pa? So, dito pa ang gagamitin mo. So, sabi ko, ayaw ko niyan tanggapin. Aanin ko yung $200, tapos sasakay din ako sa airline nyo. Ang sagot nila, actually, hindi namin obligasyon na bigyan kayo ng compensation. But dahil daw sa experience ko, bibigyan nila ako ngayon ng $250. Pero ganun din ang process. You need to book with them. O, diba? So, it's up to you guys. Pero ako, never again. There are so many airlines out there na mas magaganda ang serbisyo, mas mabilis lapitan, mas may sympathy sa mga customer, sa mga passenger. Book through with them na lang. It doesn't matter naman kung third party ang binubukan nyo eh. Basta yung airline sana ay marunong naman, di ba? So, but this thing, wala. So, it's up to you guys. But for me, kaya ko sinabi dyan na never again. It will never happen kasi hindi na ako sasakay kahit kailan sa Philippine Airline. So, it's up to you guys. I'm just sharing with you my terrible experience. Talagang, kinip ko lahat ng mga boarding passes ko na ulit-ulit. O yan, pabago-bago. Kasi nga,
puro canceled ang flight. So, ang iba naman, they have good experience. Sabi nga nila, not all has a bad experience for Philippine airline. But, telling you, passenger, customer service-wise, wala. So, kung wala kayong experience sa ganitong worst, don't wait na magkaroon kayo ng experience. So, I suggest book to another airline na lang kayo. Never to PAL, never. So, kahit, kahit domestic flights, I'm telling you. Sabi ko, I love Cebu Pacific. Minsan nagkakaano din sila, but they try to compensate. They try to compensate. Hindi yung basta ka nalang iiwan. Flagship pa man din natin. So, ayun. Sabi ko sa kanila, hindi ako interesado sa $250 nyo na compensation voucher na gagamitin ko man lang sa inyo. Kung ibibigyan nyo ako, i-compensate nyo ako, bigyan nyo ako ng something na bababayaran ko yung mga ginastos ko. Hindi yung i-compensate nyo ako, pero gagamitin ko rin sa inyo. O diba? Mapapa-WTH ka. Diba? So, yun na lang ang magagawa mo, mapapa-WTH ka sa sobrang inis, sa sobrang galit. Yun ang magagawa mo. Diba? So, yun lang guys, pasensya na kayo, pero gusto ko lang kasi maging aware yung iba that these things are really happening. Nangyayari talaga ito sa totoong buhay. And I am the living witness for that. Nagkatagpo pa na nangyari sa akin during the time na malungkot ako dahil namatay nga ang nanay ko. Doble-dobleng parusa, doble-dobleng heartache ang naranasan ko. So, ang hirap. So, anyway guys, maraming salamat sa nagstay. Maraming salamat sa inyo. Pag may experience kayong ganito, you share. Kasi, it's not, hindi dahil gusto niya sang siraan, it's for them to be aware that these things is happening. So, hindi ito biro. Nangyayari ang mga bagay na ganito sa totoong buhay. Akala natin, yeah, thanks Mami Rose, at akala natin, ang iba sabi, ay, pwede ba yun? This is true. Nangyari sa akin. So, ano nga gawin ko? Sinuong ko lahat para lang makauwi. And, eto na tayo. I'm back. Nakabalik na ako dito sa Calgary. Sabi ko, hindi ako naglabas ng mga sama ng loob ng bonggang-bongga during the time na pa kami kahit nga patay ang nanay ko. Sabi ko, I'm back in Calgary. I'm done with you, Philippine Airlines. This is the time for me to speak up. Time for me na magsalita. Diba? So, yeah, thanks. Yeah. Nag-rant lang ako kasi nga, para malabas ko yung sama ng loob ko. Masama talaga ang loob ko sa Philippine Airlines, yun ang totoo. Pero, thankful ako na nag-cancel sila ng flight na may problema yung, kung maintenance sila, for safety. And naiintindihan ko yun. Pero sana, huwag niyong iwanan yung mga pasahero niyo. Kasi itong mga pasahero nito ang nagbibigay sa inyo ng negosyo. Don't abandon them. Bumalik na lang sila, mag-boarding na naman ulit. Done. Kasi matiisin ng mga Pilipino eh. Even we experience those things, sabay-sabay kami na ganito lang. Hindi kami natulog magdamag. Wala ka matutulog magdamag. You're waiting for the announcement of the Philippine Airlines kung ika-cancel ba yung flight nyo, hindi. So, we're waiting. Sabi nga namin, alam na pala nilang may problema yung engine. Parang ayaw ko na nga sumakay. Kung may problema sila sa maintenance sila, sasakay ka pa ba? Pauwi ka nga para sa patay, baka maisama ka pa. Hindi sila nag-ano ng ganun. So, but anyway, thank you for listening, guys. Salamat sa pakikinig. Yun lang, naidamay ko pa kayo. Pero if you have relatives abroad who's trying to fly with Philippine Airlines, think about it.
Isipin nyo, ang dami mga airline dyan, masasarap pa ang pagkain, friendly pa yung mga crew, ang iba kasing crew, mga suplada, mayroon sa, so, yeah. So, dapat ang inaalagaan nila, mami, tama po ba, mami, dapat ang inaalagaan nila ay mga passengers nila. Because these passengers are the one giving them business. So, kung wala na ang, sabi ko nga, if you will keep doing this, sooner or later, you will suffer the consequence. Lahat na nakakasabay ko, sinasabi nila, never to Philippine Airline again. So, paano yun? Diba? So, yun lang guys. Have a great night. Gabi dito sa amin. Diyan sa Pilipinas ay umaga. Yun lang. Tingnan na. I-update ko kayo. Baka may magpahabol pa. Pero ako hindi ko nasasagutin yung Philippine Airline offering me $250 compensation voucher. Nagagamitin ko rin sa Philippine Airline. Nagagawin ko doon. Magpa-fly again sa kanila? No. I would rather fly with different airlines than taking Philippine Airlines. I swear. Hindi. Yeah. Okay, bye. Ikaw kasi, Liam, hindi mo sinabi sa akin na ganun ka worst. Anyway. Yeah, thanks, Mami. Thanks, everybody. So, ganyan lang. Charge as terrible experience. Charge as terrible experience. Never again. Never again to PAL. No, not anymore. Maraming salamat sa nagstay. And it's time to say goodbye. Ang tagal kong hindi nag-live. Napalive ako ng bongga dahil dito sa Philippine Airline case na ito. Okay po, maraming salamat. Have a good day, Pilipinas. Have a great night, Canada. Maraming salamat. Bye-bye po.